Hello, kamusta at welcome back sa channel ko. Napansin mo ba? May mga pagkakataon sa buhay na kahit anong gawin mo, parang ikaw pa rin ang may kasalanan sa lahat. Kapag may relasyon na hindi nagwo-work, sasabihin mo sa sarili mo, siguro kung naging mas mabait ako. Kapag may oportunidad na nawala, iisipin mo, kung hindi lang ako nagkamali noon. Kapag may taong umalis sa buhay mo, paulit-ulit mong tatanungin ang sarili mo, ano bang kulang sa akin? At habang tumatagal, parang nagiging ugali na natin ang sisihin ang sarili sa bawat bagay na hindi naaayon sa gusto natin. Kung ikaw ay nasa edad na kung saan marami ka ng pinagdaanan, maraming responsibilidad, maraming desisyong ginawa na minsan tama at minsan mali, malamang pamilyar ka sa pakiramdam na ito. Yung tipong tahimik ang paligid pero maingay ang isip mo. Nakahiga ka na sa gabi, pero bumabalik pa rin sa utak mo ang mga pagkakamali noong nakaraan. Mga bagay na sana ginawa mo, mga salitang sana hindi mo sinabi, mga pagkakataong sana sinubukan mo pa. At alam mo kung ano ang masakit? Hindi na nga tayo pinatawad ng mundo minsan, hindi pa natin mapatawad ang sarili natin. Kaya kung nakikinig ka ngayon at may dinadala kang bigat dahil sa mga pagkakamali mo noon, gusto kong huminga ka muna ng malalim. Dahil may gusto akong sabihin sa'yo. Hindi lahat ng nangyari sa buhay mo ay kasalanan mo. Oo, may mga pagkakataong nagkamali tayo. Tao lang tayo. Walang perpektong tao. Pero iba ang pag-amin sa pagkakamali at iba ang habambuhay mong pagpaparusa sa sarili mo. Maraming tao ang hindi nakausad sa buhay hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan, hindi dahil sa kakulangan ng oportunidad, kundi dahil nakakulong pa rin sila sa kulungan ng kanilang nakaraan. At ang nakakalungkot, sila mismo ang bantay ng kulungang iyon. Isipin mo ito. Kung may kaibigan kang lumapit sa iyo at umiiyak dahil nagkamali siya 10 taon na ang nakalipas, sasabihin mo ba sa kanya na araw-araw niya iyong isipin habang buhay? Siyempre hindi. Malamang yayakapin mo pa nga siya. Sasabihin mo, tama na. Nangyari na yon. Hindi mo na mababago. Pero bakit kapag sarili mo na ang pinag-uusapan, ang hirap mong bigyan ng parehong kabaitan? Bakit kapag ikaw ang nagkamali, parang wala kang karapatang patawarin ang sarili mo? Minsan kasi, akala natin kapag hindi natin pinatawad ang sarili natin, mas magiging responsable tayo. Akala natin kailangan nating magdusa para mabayaran ang pagkakamali natin. Pero ang totoo, ang sobrang pagsisisi ay hindi nagbabago ng nakaraan. Ninanakaw lang nito ang kasalukuyan. May isang simpleng katotohanan na maraming tao ang hirap tanggapin. Ang taong nagkamali noon at ang taong nakikinig ngayon ay hindi na pareho. Nagbago ka na, may mga bagay ka nang alam ngayon na hindi mo alam noon. May mga karanasan ka nang pinagdaanan ngayon na wala ka noon. Mas matalino ka na ngayon. Mas maingat ka na ngayon. Mas malawak na ang pangunawa mo ngayon. Kaya minsan hindi patas na husgahan mo ang dating sarili mo gamit ang kaalaman na mayroon ka ngayon. Parang pinapagalitan mo ang grade 1 na bata dahil hindi niya alam ang algebra. Wala naman talaga siyang kakayahang malaman iyon noon. Ganon din tayo. Maraming beses na ginawa natin ang best decision na kaya nating gawin base sa alam natin noong mga panahong iyon. Hindi man naging tama ang resulta, hindi ibig sabihin masama kang tao. Hindi ibig sabihin wala ka ng pag-asang maging masaya. Hindi ibig sabihin habang buhay mo nang dadalhin ang guilt na iyon. May isa pang bagay na gusto kong pag-isipan mo. Minsan, hindi naman talaga tayo nagagalit sa sarili natin dahil sa pagkakamali. Nagagalit tayo dahil hindi natin matanggap na hindi natin kontrolado ang lahat. Gusto nating balikan ang nakaraan. Gusto nating ayusin ang nangyari. Gusto nating baguhin ang ending. Pero wala nang rewind button ang buhay. At habang pilit nating binabalikan ang mga saradong pinto, hindi natin napapansin na may mga bagong pintong bukas sa harapan natin. May mob bain vaikikaon. May mga bagong tao. May mga bagong simula. Pero hindi natin makita dahil nakatingin pa rin tayo sa likod. Parang nagmamaneho habang nakatutok lang sa rearview mirror. Hindi ka makakarating sa gusto mong puntahan kung puro nakaraan ang tinitingnan mo. At alam mo kung ano ang nakakatuwa. Kapag tumingin tayo sa mga taong hinahangaan natin, madalas ang nakikita natin ay tagumpay nila. Pero kapag tiningnan mo ng mabuti ang buhay nila, mapapansin mong halos lahat sila may mga panahong sumablay, nalugi, iniwan, nabigo o nagkamali rin. Ang kaibahan lang, hindi nila ginawang permanenteng tirahan ang kanilang pagkakamali. Ginawa nila itong aral. At malaking pagkakaiba yon. Dahil ang pagkakamali ay dapat maging guro, hindi bilangguan. Kapag ginawa mong guro ang pagkakamali mo, may natututunan ka.
Kapag ginawa mo itong bilangguan, ikaw mismo ang nakakulong. Kaya kung may isang bagay kang gustong bitawan ngayong araw, baka panahon na para bitawan ang ugali ng walang katapusang pagsisi sa sarili. Hindi ibig sabihin noon nakakalimutan mo ang mga nangyari. Hindi ibig sabihin noon natatakasan mo ang responsibilidad. Ang ibig sabihin lang noon, pipiliin mong matuto kaysa magparusa. Pipiliin mong umusad kaysa manatili. Pipiliin mong mabuhay kaysa paulit-ulit na mamatay sa parehong alaala. At may isa pang dahilan kung bakit mahalagang gawin ito. Dahil habang patuloy mong sinisisi ang sarili mo, unti-unti mong kinakalimutan ang lahat ng tama mong nagawa sa buhay. Nakafocus ka sa isang pagkakamali, pero nakakalimutan mo ang daan-daang pagkakataong naging mabuting tao ka, naging matatag ka, naging mapagmahal ka, at lumaban ka kahit nahihirapan ka na. Minsan kailangan mo ring makita ang buong larawan, hindi lang ang pinakamadilim na bahagi nito. May mga tao na sobrang galing magpatawad ng iba, pero sobrang hirap patawarin ang sarili nila. Kapag may kaibigan na naloko, sasabihin natin, okay lang, hindi mo kasalanan lahat. Kapag may kapamilya na nabigo, sasabihin natin, bawi ka ulit, may pagkakataon pa. Pero kapag tayo na ang nadapa, iba ang usapan. Parang may maliit na hukom sa loob ng isip natin na walang sawang nagbabalik ng kaso laban sa atin. Paulit-ulit, araw-araw, taon-taon. At kahit matagal nang tapos ang pangyayari, parang may naglalaro pa rin ng lumang pelikula sa utak natin. Pero isipin mo ito, kung may sugat ka sa kamay at araw-araw mo itong kinakamot, gagaling ba ito? Siyempre hindi. Mas lalo lang itong tatagal. Mas lalo lang itong sasakit. Ganito rin ang emosyonal na sugat. Kapag lagi mo itong binubuksan sa pamamagitan ng walang tigil na pagsisisi, nahihirapan itong maghilom. Hindi dahil mahina ka. Hindi dahil hindi ka deserving ng kapayapaan, kundi dahil hindi mo binibigyan ang sarili mo ng pagkakataong gumaling. May isang bagay na napansin ko sa maraming tao habang tumatanda sila. Habang dumarami ang karanasan, dumarami rin ang mga sana. Sana pinili ko ang ibang trabaho. Sana hindi ako nagtiwala. Sana mas maaga akong nagsimula. Sana mas naging matapang ako. Sana hindi ko siya pinakawalan. At alam mo, normal lang yon. Parte iyon ng pagiging tao. Pero may malaking pagkakaiba ang pagkatuto sa pagkapit. Ang pagkatuto ay nagsasabing, may natutunan ako rito. Ang pagkapit ay nagsasabing, dito na lang ako habang buhay. Kapag natututo ka, lumalakas ka. Kapag kumakapit ka sa sakit, unti-unti kang nauubos. May isang matandang magsasaka na minsang tinanong kung paano siya nananatiling payapa. Kahit maraming pagsubok ang dumaan sa buhay niya, ngumiti lang siya at sinabi, hindi ko binubuhat ang mga kahapon ko papunta sa bukid kinabukasan. Simple pakinggan, pero napakalalim. Marami sa atin ang pagod na sa buhay, hindi dahil mabigat ang kasalukuyan. Pagod tayo dahil pasan pa rin natin ang mga bagay na matagal nang tapos. Parang naglalakad ka habang may bit-bit kang sako ng bato sa likod. Ang problema, hindi mo namamalayang ikaw mismo ang naglalagay ng mga bato roon. Isang pagkakamali, isa pang pagsisisi, isa pang alaala. Isa pang sana hanggang sa sobrang bigat na ng dala mo. Kaya minsan kailangan mong tanungin ang sarili mo. Makakatulong ba talaga sa akin ang pagbitbit nito? O panahon na para ibaba ko na ito? At huwag kang matakot kapag ang sagot ay oo, kailangan ko ng bitawan. Dahil ang pagbitaw ay hindi kahinaan. Sa maraming pagkakataon, yun pa nga ang pinakamalaking anyo ng katapangan. Madaling sisihin ang sarili. Madaling manatili sa guilt. Madaling ikulong ang sarili sa nakaraan. Ang mahirap ay ang tumayo ulit at sabihin, nagkamali ako, pero hindi dito nagtatapos ang kwento ko. May mga taong hindi na sumubok muli dahil minsan silang nabigo. May mga taong hindi na umibig dahil minsan silang nasaktan. May mga taong hindi na nangarap dahil minsan silang bumagsak. At nakakalungkot isipin kung gaano karaming masasayang pagkakataon ang nawala dahil sa takot na maulit ang nakaraan. Pero alam mo kung ano ang hindi natin madalas napapansin? Kahit hindi mo subukan, masasaktan ka rin. Kahit hindi ka mangarap, lilipas pa rin ang panahon. Kahit magtago ka, iikot pa rin ang mundo. Kaya kung masasaktan ka rin lang, mas mabuti nang masaktan habang lumalaban. Kung lilipas din ang panahon, mas mabuti nang lumipas ito habang sinusubukan mong mabuhay ng buo. Dahil ang buhay ay hindi para sa mga taong hindi nagkakamali. Ang buhay ay para sa mga taong natututong bumangon pagkatapos magkamali. At may isa pang katotohanan na sana ay maalala mo. Hindi lahat ng naging resulta sa buhay mo ay produkto ng mali mong desisyon. Minsan may mga bagay na nangyari dahil sa timing, minsan dahil sa sitwasyon, minsan dahil sa mga desisyong ginawa ng ibang tao. Minsan dahil ganun lang talaga ang takbo ng buhay. Hindi mo kontrolado ang lahat,
At hindi mo kailangang akuin ang responsibilidad para sa lahat. May mga tao na iniwan kahit ginawa nila ang lahat. May mga taong nagsikap pero hindi agad nagtagumpay. May mga taong naging mabuti pero nasaktan pa rin. Hindi dahil may mali sa kanila, kundi dahil ganoon talaga minsan ang realidad. At kapag tinanggap mo iyon, may kakaibang kapayapaan na dumarating. Hindi mo na kailangang hanapin ang sarili mo sa bawat pagkabigo. Hindi mo na kailangang sisihin ang sarili mo sa bawat hindi naging maayos. Mas natututo kang tingnan ang buhay ng may balanse. May panalo, may talo, may tamang desisyon, may maling desisyon, may simula, may pagtatapos. At lahat ng iyon bahagi ng pagiging tao, kaya sa susunod na marinig mo ang boses sa isip mo na nagsasabing, kasalanan mo ang lahat, huwag mo agad paniwalaan. Huminto ka sandali. Tanungin mo ang sarili mo, totoo ba talaga iyon? O isa lang itong lumang kwento na matagal ko nang inuulit-ulit sa sarili ko? Dahil kung minsan, ang pinakamatinding kalaban natin ay hindi ibang tao, hindi ang nakaraan, hindi ang mga pangyayari, kundi ang paraan ng pakikipag-usap natin sa sarili natin. At kung kaya nating baguhin ang boses na iyon mula sa pagiging mapanghusga tungo sa pagiging mas maunawain, may mga bagay na magsisimulang magbago sa loob natin. Unti-unti, hindi isang gabi, hindi isang linggo, pero dahan-dahan. At minsan, iyon lang naman talaga ang kailangan para muling makagalaw ang isang pusong matagal nang natigil. May isang bagay na madalas hindi napapansin ng marami. Kapag palagi mong sinisisi ang sarili mo, hindi lang kapayapaan ang nawawala sa'yo. Pati kumpiyansa mo sa sarili, unti-unti ring nawawala. Napapansin mo ba? Kapag matagal kang nabubuhay sa guilt, nagsisimula kang magduda sa bawat desisyon mo. Kapag may bagong oportunidad, natatakot kang kunin. Kapag may bagong taong dumating sa buhay mo, natatakot kang magtiwala. Kapag may bagong pangarap, natatakot kang subukan. Bakit? Dahil may bahagi ng isip mo na paulit-ulit na nagsasabing, baka magkamali na naman ako. At doon nagsisimula ang pinakamalaking problema. Hindi na ang nakaraan ang humahadlang sa'yo. Ikaw na. Minsan ang mga tanikala na pumipigil sa atin ay hindi gawa sa bakal. Gawa ito sa mga kwentong paulit-ulit nating sinasabi sa sarili natin. Ako ang dahilan kung bakit nasira iyon. Ako ang may kasalanan. Hindi ako sapat. Hindi ako karapat-dapat maging masaya. At habang mas madalas mo silang inuulit, mas nagmumukha silang katotohanan. Pero hindi dahil madalas mong marinig ang isang bagay, ay ibig sabihin totoo na ito. May mga tao na buong buhay nilang pinaniwalaan na mahina sila, pero noong dumating ang pinakamahirap na pagsubok, doon nila napatunayang mas matatag pala sila kaysa sa inaakala nila. May mga taong buong buhay nilang inisip na wala silang halaga, pero sila pala ang dahilan kung bakit nakabangon ang kanilang pamilya. May mga taong akala nila puro pagkakamali ang nagawa nila, pero hindi nila nakikita kung gaano karaming tao ang natulungan nila sa daan. Ganito rin minsan ang nangyayari sa atin. Sobrang nakatutok tayo sa isang pagkukulang kaya hindi natin nakikita ang lahat ng mabubuting bagay na mayroon tayo. Parang tumitingin sa isang puting papel na may maliit na tuldok sa gitna. Ang nakikita lang natin ay ang tuldok. Nakakalimutan nating mas malaki ang puting bahagi. At baka ganun ka rin ngayon. Baka isang pagkakamali ang nakikita mo. Pero hindi mo nakikita ang lahat ng panahong naging matatag ka. Lahat ng panahong lumaban ka kahit pagod ka na. Lahat ng panahong umiyak ka pero bumangon ka pa rin kinabukasan. Lahat ng panahong pinili mong maging mabuting tao kahit hindi naging mabuti ang mundo sa'yo. Hindi ba't mahalaga rin ang mga iyon? Hindi ba't bahagi rin yon ng pagkatao mo? Minsan kasi, kailangan nating alalahanin na hindi tayo binubuo ng isang pagkakamali lamang. Mas malaki tayo kaysa sa pinakamalungkot nating araw. Mas malaki tayo kaysa sa pinakamasakit nating desisyon. Mas malaki tayo kaysa sa ating mga pagkabigo. At habang tumatanda tayo, may isang mahalagang aral na dapat nating matutunan. Hindi natin kailangang maging perpekto para maging karapat-dapat sa pagmamahal, respeto at kapayapaan. Dahil kung hihintayin mong maging perpekto ka bago mo patawarin ang sarili mo, baka habang buhay kang maghintay. Walang taong walang pagkakamali. Walang taong walang pagsisisi. Walang taong hindi nadapa. Ang pinagkaiba lang, may mga taong natutong tanggapin na ang pagkakamali ay bahagi ng paglalakbay, hindi katapusan nito. At baka ito na ang panahon para gawin mo rin iyon. Hindi bukas, hindi sa susunod na taon, hindi kapag naayos na lahat, kundi ngayon. Ngayon mo simulang kausapin ang sarili mo nang may mas maraming pag-unawa. Ngayon mo simulang bawasan ang mga salitang sumasakit sa puso mo. Ngayon mo simulang palitan ang kasalanan ko lahat nang may natutunan ako rito. Dahil kapag nagbago ang paraan ng pakikipag-usap mo sa sarili mo,
unti-unting magbabago rin ang paraan ng pagtingin mo sa buhay. Nasusukat ito sa dami ng beses na pinili mong bumangon. Nasusukat ito sa dami ng beses na pinili mong magpatuloy kahit mabigat. Nasusukat ito sa dami ng beses na pinili mong maniwala na may magandang dahilan para magpatuloy. Kaya kung nakikinig ka ngayon at matagal mo nang dinadala ang bigat ng pagsisisi, sana ay unti-unti mong ibaba ang pasaning iyon. Hindi mo kailangang dalhin habang buhay. Hindi mo kailangang parusahan ang sarili mo habang buhay. Hindi mo kailangang bayaran araw-araw ang isang pagkakamaling matagal nang lumipas. Bigyan mo rin ng pagkakataon ang sarili mong huminga. Bigyan mo rin ng pagkakataon ang sarili mong maging masaya. Bigyan mo rin ng pagkakataon ang sarili mong magsimula muli. Dahil karapat-dapat ka rin. At tandaan mo ito, ang taong nagkamali noon ay hindi na ang taong narito ngayon. Mas marami ka nang alam. Mas marami ka nang natutunan. Mas marami ka nang nalampasan. Kung umabot ka hanggang dito sa video, gusto kong malaman mo na hindi ka nag-iisa sa laban na ito. Maraming tao ang tahimik na nakikipaglaban sa parehong pakiramdam. At baka ngayon, ang tamang panahon para piliin ang mas mahabaging pagtingin sa sarili. Kung may bahagi ng mensaheng ito na tumama sa puso mo, isulat mo sa comments ang salitang uusad. Isang simpleng paalala sa sarili na hindi ka man perpekto. Hindi ibig sabihin tapos na ang kwento mo. At kung may karanasan ka tungkol sa matinding pagsisisi o kung paano mo natutunang patawarin ang sarili mo, ibahagi mo rin sa comments. Baka ang kwento mo ang maging inspirasyon ng ibang taong nangangailangan ng lakas ngayon. Huwag mo na rin kalimutang i-like ang video at mag-subscribe sa channel para sa mas marami pang usapang makakatulong sa pagharap sa buhay, relasyon, paghilom at personal na paglago. At bago tayo magtapos, gusto kong iwan sa iyo ang simpleng paalalang ito. Hindi mo mababago ang kahapon, pero maaari mong baguhin ang paraan ng pagharap mo sa araw na ito. Hindi mo kontrolado ang lahat ng nangyari noon, pero kontrolado mo kung paano ka babangon ngayon. Kaya tigilan mo nang sisihin ang sarili mo sa bawat bagay na hindi naging perpekto. Yakapin mo ang mga aral, bitawan mo ang mga tanikala, at magpatuloy ka. Dahil marami pang magagandang bagay ang naghihintay sa taong handang patawarin ang sarili at muling maniwala sa buhay. Mag-ingat ka palagi, panatilihin mong matatag ang puso mo at huwag mong kalimutan kahit mabagal ang pag-usad pa rin iyon. Hanggang sa muli, patuloy ka lang lumaban. Ang pinakamagandang bahagi ng iyong kwento ay maaaring nasa unahan mo pa.